Alexander POV. Narating namin ang lugar, hapon na. Sobrang kaba ang nararamdaman ko, natatakot ako para sa kaligtasan nila. Umaasa akong nasa maayos ang lagay nila. Hindi ko maatim na umiiyak ang mga anak ko. Makakapanakit talaga ako ng tao. Na-trace na ng mga pulis kung saan dinala ang mga anak ko. Kaya nakipag-coordinate kami sa bayan ng Santa Maria Bulacan Police, para makatulong sa paghuli sa mga suspect. Sumama ako sa operation dahil hindi din naman ako matatahimik. Gusto kong walang masamang mangyari sa kambal ko. Ako mismo ang huhuli kay Diana oras na masaktan ang mga anak ko. Alam kong siya ang may pukana nito. Siya lang naman ang may matinding galit sa amin ni Faith. Mr. Pierce, dito lang muna kayo sa mobile. Kami na po bahalang pumasok sa loob. Huwag po kayong mag-alala, gagawin po namin lahat na hindi masaktan ang mga anak nyo, sabi ng polis. Kahit sinabi nilang magiging maayos, pero ayokong umupo lang dito at magpakampante na walang ginagawa. Palihim akong umalis sa loob ng mobile nang mapansin kong wala na akong kasama. Kailangan ako ng mga anak ko. Pumasok ako sa loob, napapalibutan ito ng wired fences. Buti may maliit na awang ito, kaya ako nakapasok. Kinuha ko ang baril ko. May license naman ito, kaya kahit magamit ko ito ayos lang. I have this for protection. Pumasok ako sa isang warehouse. Napatago ako nang may mga lalaking dumating. Napalunok ako dahil nakita kong matataas na kalibre ng baril ang mga hawak nila. Pero hindi dapat ako lukuban ng takot. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Kaya dapat magpakatatag ako. Kailangan ako ng mga anak ko. Umalis din ang mga lalaki. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para makapasok pa sa loob. Warehouse ito na may mga silid. Ewan ko kung anong klaseng lugar ito. Kung titingnan para itong paupahan. Pinagtas ko ang maliit na hallway. Sinubukan kong buksan isa-isa ang pinto. Ihinanda ko ang baril ko, baka may maka-encounter ako, hindi dapat ako ang maunahan. Puro nakalak ang mga pintuan. Dumiretso pa ako sa isang labasan. Nagtago ako sa isang sulok. Sumilip ako, ganoon na lamang ang pagkabigla ko sa nakikita ko. Nakaupo si Diana sa isang silya. Puro ito pasa at duguan ng puti nitong damit. Ang mga anak ko ay nakatulog sa may stroller. At may isang batang babae na nakatulog din na nasa stroller. Walang hiya ka. Bakit pati ang mga bata dinamay mo? Ang sama mo talaga. Okay lang ako kahit bugbugin mo. Pero huwag mo naman idamay ang mga bata na walang kinalaman dito. Pati ang anak mo dinamay mo pa, wala ka talagang puso. Nagulat ako nang sampilan nito si Diana. Napabaling ang mukha nito. Wala akong pakialam kahit anak ko pa yan. Hinding-hindi ka na makakawala sa akin. Gagawin ko lahat para masira ka sa kanila. Kaya sa akin ka pa din babalik. Akala mo hindi ko alam ang plano mo. You even faked your marriage to Alexander. Para lang magsama na kayo. Bakit sa palagay mo mamahalin ka ng lalaking iyon? Hindi ka niya mahal, dahil ako lang ang nagmamahal sa iyo ng totoo. Dahil ako ang asawa mo. Sabi ng asawa ni Diana. Para itong baliw sa hitsura niya. Akala ko isa kang mabuting tao. Minahal kita pero sinasaktan mo ako. Kaya hindi mo ako masisisi na iwanan ka. Napapagod na ako sa pagmamahal na sinasabi mo. Gusto ko nang kumawala sa kasal natin, dahil ayokong mamatay kami ng anak ko sa piling mo. Umiiyak na sabi ni Diana. Hindi ako makapaniwala sa narinig kong revelasyon. Is she a battered wife? Bigla niya itong hinawakan sa buhok. Napatingala si Diana. Sa palagay mo ba pakakawalan pa kita? No way. Magsasama tayo hanggang kamatayan kasama ng mga batang ito. Hamalakhak ito na parang baliw. Hinanda ko ang armas ko. Itinutok ko sa lalaki ito. Akmang ipapaputok ko na nang biglang may nagpaputok. Nagkagulo na, nakita kong nagising ang mga anak ko. Nagsiiyakan na ang mga ito, kasama ang anak ni Diana. Nanlaki ang mata ko nang tinutok ng lalaki ang baril sa mga anak ko, at pati na din sa anak niya. No, sigaw ko. Tumakbo ako sa kinaroroonan ng mga anak ko. Bago pa ako makarating nakita kong hinarang ni Diana ang katawan nito sa mga bata. Kaya siya ang nataman. Umulagtas si Diana pati na din ang lalaki dahil pinaputukan siya ng isang pulis na dumating. My God! I exclaim. Dinaluhan ko ang mga anak kong umiiyak. Pinuhat ko sila pareho. Hush now baby, Daddy is already here, you're safe now. Napatingin ako sa batang babae na umiiyak.
Naawa ako sa kalagayan niya. Nagpapasalamat ako at ayos na ang lahat. Nakatulog na din ang kambal. Halos hindi ko mapatahan nang iuwi ko sila sa bahay. Pero nang makita nila ang kanilang ina doon palang sila tumahan. Buti na lamang ligtas si Faith. Nadaplisan lang ng bala ang balikat nito. Ayon sa kanya may dumating na mga lalaki. Nanlaban daw si Faith kaya siya pinaputukan. Buti na lamang daplis lang sa balikat. Nasa hospital si Diana at nasa critical na kondisyon. Sabi ng doktor buntis si Diana at kailangan tanggalin ang bata sa sinapupunan nito. Hindi ko alam kung maawa ba ako o magiging masaya na ganon ang kinahinatnan nila ng asawa niya. Pati na ang sanggol na nabubuo pa lamang. Napakalaki ng kasalanan nila sa pamilya ko. Pero nagiging mahina ako kapag tumitingin sa akin ang anak ni Diana. Halos kasing age lang din ito ng mga anak ko. Naawa ako sa baby dahil sa nangyari sa magulang nito. Kaya hindi ko magawang magalit ng lubos kay Diana. Nakatulog na ang anak ni Diana. Naawa ako sa kanya. Han. Kahit naman nagkaroon ako ng galit sa kanyang ina, hindi ko magawang magalit ng lubos. Kailangan niyang mabuhay para sa anak niya, napayakap sa akin si Faith. Magiging maayos din si Diana. Malaki din ang utang na loob natin sa kanya. Kung hindi niya hinarang ang katawan sa mga anak natin, baka sila ang nasa hospital ngayon. Gusto kong magpasalamat sa kanya, sabi ko. May natitira pang kabutihan sa puso ni Diana kahit paano. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit niya nagawa iyon sa amin. Gusto ko din siyang pasalamatan sa ginawa niya. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Nalulungkot ako dahil nawala ang anak ni Diana sa sinapupunan nito, sabi ni Faith. Hinaplos ko ang buhok ng asawa ko. Umaasa akong magiging maayos ang kalagayan ni Diana para maayos na ang lahat. Kinabukasan dinalaw namin si Diana. Gusto ko din tanungin ng doktor na may hawak kay Diana. Pinuntahan namin ang silid ni Diana. Until now hindi pa siya nagigising 50-50 pa din ang chance niyang mabuhay. Gusto kong maawa sa hitsura ni Diana. May mga nakakabit na tubo sa katawan nito. Mahina pati ang pagtibok ng puso niya. Ayon sa doktor natama ng artery ng puso nito, kung saan sa mismong nagsusupply ng oxygen. Kaya inagapan nila ito kung hindi mamamatay si Diana. Pero hindi pa din sigurado kung makakasurvive siya. She is still in a coma. She is in fact, still being watched. Ako na muna ang magbabantay dito. Hindi ba kakausapin mo pa ang doktor na may hawak kay Diana? Sabi ni Faith. Kinagkan ko muna ang noo niya, bago ako lumabas ng silid. Faith POV. Sana malagpasan ni Diana ang lahat ng ito. Kailangan siya ng anak niya. Kagabi hindi ito humiwalay sa akin, hindi ko na nga nahawakan ang mga anak ko, dahil ayaw bumitaw sa akin ang baby. Umiiyak ito kapag iniiwan ko. Kaya ang ginawa ko buhat-buhat ko ito kahit saan ako pumunta. Walang nagawa si Alexander, kung hindi matulog na hindi ako katabi. Katabi ko din kasi ang dalawa pa naming anak. Pinakatitigan ko ang mukha ni Diana. Hinawakan ko ang kanyang palad. Magising ka na, naghihintay na sa iyo ang baby mo. Huwag kang mag-alala, nasa maayos ang anak mo. Pinibigay ko na sa iyo ang kapatawaran. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas mo sa mga anak ko. Hindi man tayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawan, gusto kong maging maayos na tayo, sabi ko. Lahat naman ng tao binibigyan ng pagkakataong magbago. Pinakita ni Diana iyon nang iligtas niya ang mga anak namin ni Alexander. Ibig sabihin lang nun hindi siya lubos na masama. Napatingin ako sa kamay ni Diana nang gumalaw ang mga daliri nito. Nagdilat ito ng mata na ikinatuwa ko. Diana, salamat at gising ka na, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak nito sa kamay ko. Faith, forgive me for all the bad things I have done to you, I am so sorry, pumatak ang luha niya sa gilid ng mata. Pinahid ko iyon. Pinapatawad na kita Diana, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo, dahil niligtas mo ang mga anak namin. Lumaban ka Diana para sa baby mo. Hinihintay ka niya, huwag kang mag-alala, nasa bahay siya. Nasa mabuti siyang kalagayan, sabi ko. Faith, salamat. Napakabuti mo, napakaswerte ni Alexander sa iyo. Faith, mangako ka na aalagaan mo ang anak ko. Ituring mo siyang tunay mong anak, napaiyak bigla si Diana. Huwag kang magsalita ng ganyan Diana. Gagaling ka, paano ka ba? Lumaban ka para sa anak mo, kahit ako ay napaiyak na din.
Nataranta ako nang biglang nanginig si Diana. Parang hirap na hirap siyang huminga. Diana, hold on, tatawag ako ng doktor. Nakita ko ang monitor, nanlaki ang mata ko, dahil straight line na ang lumabas. Pinindot ko ang emergency button na nasa gilid ng higaan. Pumasok ang mga doktor at mga nurse. Alexander, POV. Hindi kami makapaniwala sa nangyari. Walang nagawa ang mga doktor para mabuhay si Diana. Malala ang tama niya ng baril partikular sa kanyang puso. Nalulungkot kami sa nangyari sa kanya, may anak pa naman siyang naiwan. Tahan-tahan ipagdarasal natin ang kaluluwa ni Diana. We will take care of her daughter. Para doon man lang makabayad tayo ng utang na loob sa kanya, sabi ko. Balak kong ampunan ang anak ni Diana. Kahit naman hindi naging maganda ang pagsasama namin noon. Hindi naman dahilan iyon, para hindi ko tulungan ang anak niya. Ibinilin sa akin ni Diana ang anak niya. Gusto ko siyang ampunan. Ituturing natin siyang tunay na anak, Han, sabi ni Faith. Tumango ako, hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok. We're living right now. Honey, baka hinahanap na tayo ng mga anak natin, sabi ko. Napangiti si Faith sa binanggit kong mga anak. Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na kambal ang anak namin. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Hayden kapag nasa bahay si Faith. Lukso ng dugo ang nararamdaman ng anak namin. Ganun din kasi ang naramdaman ko nang makita ko si Aiden. Kakaiba ang pakiramdam, para bang may nagdudugtong sa amin. Sigurado na miss na tayo ng mga babies natin, hinaplos ko ang pisngi ni Faith. Mahal na mahal ko ang asawa ko. I love you, honey. Hindi ako mangangako na mamahalin kita at aalagaan kita. Pagkus gagawin ko yun. Hindi man ako naging perpektong asawa, pero sa mga anak natin ibibigay ko ang pagmamahal para sa kanila. Sila ang magiging sandigan sa pagsasama natin, sabi ko, naabutan namin ang mga anak namin na nasa playpen nila. Hello mga babies, bati ng asawa ko sa mga anak namin. Napatingin ang mga ito kasama ang anak ni Diana. Nalulungkot ako para sa bata. Hindi na nito makakasama ang ina. Napalabi ang anak ni Diana at tuluyan ang napaiyak nang makita si Faith, ngunit nagkatinginan kaming dalawa. Nilapitan kaagad ni Faith ang anak ni Diana. Kinuha niya ito tsaka niya hinagkan ang pisngi ng baby. Natigil naman ito sa pag-iyak. Yamakap sa leeg ni Faith ang baby. Napatingin ako sa kambal namin na nakatingin sa kanilang ina. Bago pa magsiiyakan ang mga ito, lumapit na ako upang i-divert ang atensyon nila. Hi babies, how was your day? Napatingin ang dalawa sa akin. Lumawak ang mga ngiti nila. Kapwa ko sila binuhat at pinupog ng halik sa pisngi. Nagsihajihikan ang dalawa dahil sa ginawa kong paghalik sa pisngi nila. Magaan na ang loob ko ngayon. Natapos din ang naging kalbaryo namin ng asawa ko. Wala nang hadlang sa aming pagsasama. Although umabot pa sa ganitong situation, may isang taong nagbuwis ng buhay. Ayoko sanang pakiharapan si Mommy, pero si Faith ang nagpumilit sa akin upang kausapin siya. Labag sa loob ko makita siya. Hindi pa akong handang magpatawad. Sobrang lalim ng sugat na dinulot niya sa buhay namin ni Faith. Malaki ang pinagbago ni Mommy. Kung noon todo nakaayos ito, hindi pwedeng walang mga alahas sa katawan niya. Pero ang nakikita ko ngayon, isang simple at walang mga alahas sa katawan. Malaki din ang ipinayat ni Mommy, at itinanda nito. Naupo ako ng tahimik. Hinawakan ni Faith ang kamay ko. Napabuntong hininga ako. Nandito ako upang humingi ng tawad sa inyo ni Alexander. Alam kong hindi madali sa inyo ang magpatawad, dahil sa ginawa namin ni Diana. Gumaralgal ang boses ni Mommy, tanda na ito ay paiyak na. Malaki ang kasalanan ko sa mga apo ko. Naging masama akong lola sa kanila. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Naging makasarili ako, hindi ko inisip ang damdamin mo anak. Ang tanging gusto ko lang noon ang mapaghiwalay kayo ni Faith. Kaya ginawa ko lahat para lang masira ang pagsasama nyo. Ang alam ko lalakuan ka lang ni Faith dahil pera lang ang habol nito sa iyo. Pero nagkamali ako, nahusgahan ko siya, napatingin si Mommy kay Faith. Please mom, umalis na kayo. Kung inaasahan yung ibibigay namin sa inyo ang kapatawaran, nagkakamali kayo. Hindi pa ako handang ibigay iyon sa iyo. Sana maintindihan mo na mahirap sa amin na gawin ang gusto nyo, napatingin sa akin si Faith. Hinawakan niya ang kamay ko. Matagal ko na po kayong pinatawad. Wala naman pong saysay, kung magtanim pa ako ng galit sa inyo.
Marami pa akong dapat pagtuunan ng pansin, kaysa sa puro galit ang pairalin ko. Ang mahalaga naman po maayos na ang lagay ng mga anak namin ni Alexander. Kasama na namin sila, iyon naman ang mahalaga, marahas akong napasulyap sa asawa ko. Bakit ang dali para sa kanya, na ibigay ang kapatawaran sa taong dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin? Alam ko pong mahirap pa kay Alexander na patawarin kayo. Alam ko naman na ibibigay din ni Alexander iyon. Mabait naman siya, tiningnan ako ni Faith at nginitian niya ako ng matamis. Kapag ganito kasi ang ginagawa sa akin ni Faith, nagiging mahina ako. Siya kasi ang kahinaan ko. Salamat Faith, napakabuti ng puso mo. Kahit napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo, pero pinatawad mo pa rin ako. Kaya pala swerte ng anak ko sa iyo at ikaw ang minahal niya, niyakap ni Mommy si Faith. Napabuntong hininga ko, nakita kong sincere si Mommy sa paghingi ng kapatawaran. Umiiyak itong nakayakap sa asawa ko. Darating din ang panahon na kaya ko nang harapin si Mommy, at ibigay sa kanya ang pagpapatawad. Sa ngayon, I need to mend my heart's hurt. 2 years later, happy birthday baby. Bati namin sa anak naming babae si Aika, ang anak ni Diana. She is 3 years old now. Mas ahead lang ng 3 buwan ito sa kambal namin ni Faith. Napangiti ng malawak ang anak namin, she is wearing a pink dress. May mahaba itong buhok, nilagyan ng asawa ko ng ribbon ang kanyang buhok na color pink din. Bagay na bagay sa kanya ang kulay na pink. Dahil may pagka-mestiza si Aika, she is our princess in our house. Pinigay namin sa kanya ang buong pagmamahal namin. Nagpapasalamat ako dahil mababait ang kambal ko sa kapatid nila. Walang pagsidla ng saya namin nang dumating sa buhay namin si Aika. She is smart and very kind kid. Buti nakuha namin ang custody ng bata, dahil hindi naman na naghabol ang magulang ni Diana, at ang magulang ng asawa ni Diana. Thank you, Mommy. Thank you Daddy. Nilapitan namin siya upang bigyan ng halik sa pisngi. Happy birthday baby. Blow your candle na, sabi ni Faith. She blew the candle. Napapikit pa ito para mag-wish. Nagpalakpakan ng mga bata. Dito namin ginanap sa garden ang birthday party nito. Si Faith mismo ang nagayos lahat, pati ang mga pagkain na ihahanda. Napaka hands-on niyang mommy sa mga anak namin. Kaya mahal na mahal ko ang asawa ko. Ako naman kahit busy sa company ko, hindi ko nalilimutang ipasyal ang pamilya ko tuwing weekend. Minsan nag-out of town kami. O di kaya naman pumupunta kami ng iba't ibang bansa. Gusto kong ibigay lahat sa pamilya ko, para lang mapasaya sila. Salamat Han, ang saya ng anak nating si Aika, yumakap sa akin si Faith. Ako dapat magpasalamat sa iyo, kasi hindi ka nagsasawang alagaan kami ng mga anak natin. I love you so much honey, sabi ko. Kinagkan ko ang kanyang labi. Kinurot ni Faith kunwari ang tagiliran ko. Ikaw talaga Alexander. Madaming tao baka sabihin ng landi nating dalawa. Tsaka may mga bata. Pinanlakihan niya ako ng mata. Natawa lang ako sa sinabi niya. Wala naman nakatingin. Tsaka asawa naman kita, natural lang na hagkan ko ang labi mo. Gusto mo ba ibang labi ang hagkan ko? Nanlaki ang mata nito. Hinampos niya ako sa dibdib. Subukan mong gawin yan Alexander. Lalayasan ka namin, napanguso si Faith sa biro ko. Kinabig ko siya, niyakap ang braso ko sa biwang nito. Joke lang. Hinding-hindi ko magagawa yun sa iyo. Ikaw lang ang babaeng hahalikan ko. Mahal na mahal kita honey. Hindi ko nakakayanin na mawala ka pa. Ikakamatay ko na yon, sabi ko. Kinagkan ko ang noo ng asawa ko. I love you too hon. Hinding-hindi ako mawawala sa iyo. Nandito lang ako para suportahan ka sa lahat. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Habang ako ay nabubuhay, hinaplos ko ang buhok niya. Napatingin kami sa dumating. Sila mommy at daddy, may bitbit silang regalo. Pasensya na anak at ngayon lang kami nakarating. Ito kasing daddy mo sinumpong na naman ng rayuma, reklamo ni mommy. Natawa kami sa sinabi niya. Thanks mom, nakarating kayo. Kanina pa kayo tinatanong ni Aika, sabi ko. Pinatawad ko na din si mommy sa mga ginawa niya sa akin. Naging magaan ang pakiramdam ko, dahil pinalaya ko na ang sarili ko sa galit. Naging maayos ang kaarawan ng little princess naming si Aika. Tuwang-tuwa ito nang binuksan niya ang mga regalo. Nakikita ko sa kanya ang kasiyahan.
Napatingin ako sa asawa ko. Ang dami naming pinagdaanan. Pero hanga ako sa katatagan ni Faith. She is worthy to love. Because she sacrifices everything for us. Nilapitan ko ang asawa ko at hinagkan sa labi. Sa buhay natin may mga pagsubok muna talaga tayong pagdadaanan, para lalo natin marirealize kung gaano natin kamahal ang isang tao. Kaya ngayon mas lalo kong binibigyan ng halaga ang asawa ko at mga anak ko, dahil sila ang pinakaimportante at nagpapasaya sa buhay ko. Bawat mahalagang event tulad ng birthday at anniversary ng asawa ko, ito'y aming sinai-celebrate para naman lalo pa namin mapatibay ang pagmamahalan naming mag-asawa.